Yung topic po natin ngayon ay the divider of time. Ang ating Panginoong Jesucristo po ang humahati ng buong kasaysayan ng sangkatauhan. Meron po tayong tinatawag na BC at meron po tayong tinatawag na AD. Yan po ang devotion natin ngayong araw. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Emmanuel, God with us. So, pinag-aralan po natin yung The Coming Prince, The Humble Ruler, The Savior and Lord, at ngayon po, The Divider of Time. Yung ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang humahati sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ganun po ang ating Panginoong Jesucristo, He is the central figure of the entire history of humankind. So, ito po yung devotion natin. Matatagpuan po sa Galatians chapter 4, verse 4 through 5. Pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. So ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Galacia. Napag-aralan po nating mabuti itong mga verses na ito. Simulan po natin sa topic na the divider of time. So sabi po rito sa verse natin, but when the set time, merong takdang panahon na inalaan ang Diyos. Sa Tagalog po, ganap na kapanahunan. Meron pong opportune time. Merong perfect timing ang Diyos kung kailan niya isinugo ang ating Panginoong Jesucristo. At nung first Christmas po, nung isinugo ang ating Panginoong Jesucristo, that's the division of time. Kasi before ipanganak ang Panginoong Jesucristo, yun po yung tinatawag nating BC or before Christ. Nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, yun ang tinatawag nating AD. So simula sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa inaharap, yun po ay tinatawag nating AD or Anno Domini, in the year of the Lord. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw, Jesus divided time. Paano niya po dinivide? Old Covenant Law and New Covenant Grace. Medyo mabigat lang yung term, no? Para po mas maunawaan natin, pag sinabi natin covenant, pangako po yan, kasunduan. Sa yung Biblia po na hawak natin, meron po yan tinatawag na, may dalawang hati po yan yung Old Testament at New Testament. Yung Old Covenant or lumang kasunduan ng tao at ng Diyos, nasa Old Covenant po yun, nasa Old Testament. Yung New Covenant naman, ito yung bagong kasunduan ng tao at ng Diyos, ito naman ay nasa New Testament. Ang humahati po niyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ano ba yung nakalagay sa Old Covenant or nandun sa Old Testament? Ang nakalagay po niyan, makikita niyo po doon na yung Diyos nagkaroon ng kasunduan sa kanyang bayan, yung Israel. Okay? Meron silang kasunduan. Ang sabi po rin sa kasunduan na yon, yung Diyos, magiging Diyos ng bayan ng Israel, at yung bayan ng Israel, kikilalanin na Diyos, si Yahweh na Diyos ng Israel, at kailangan nilang sumunod sa lahat ng batas at kautusan ni Yahweh. So yun po yung kasunduan, meron silang batas, kailangan sundin yun. Mananatili silang people of God, as long as tinutupad nila yung kautusan ni Yahweh. Now, ang problema po, yung mga taong nasa ilalim ng kautusan, hindi nila masunod-sunod ang kautusan. Lahat sila palpak, lahat sila sablay. Importante po ito. Itong pinag-uusapan natin, lalo na pag ginawa nating personal sa ating mga buhay. Sa atin po, wala man ni isa man sa atin ang makatupad sa kautusan ng Diyos. Kasi pag binasa mo talaga yung Old Testament, Old Covenant, ang daming mga kautusan dyan, kahit tayo mismo hindi natin matupad-tupad. At dahil po dyan, hindi tayo maituturing na mga anak ng Diyos. Tayo po ay labas. Kumbaga, labas sa pamilya ng Diyos. Para tayo maging membro ng pamilya ng Diyos, kailangan nating matupad lahat ng sinasabi ng kautusan. Ganun po kabigat yon. Kaya po si Jesus Christ, dahil walang makatupad sa kautusan ng Diyos, walang makaabot sa standard ng Diyos, si Jesus Christ, siya yung umabot noon, siya yung nagkatawang tao. Kaya po, napakalaga ng usapan natin ngayon kasi ilalapat po natin yan sa ating mga buhay. Personally, anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao at siya ang tumupad ng lahat ng pinag-uutos ng Diyos? What does it mean to us? So ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan.
Siya yung ipinanganak sa ilalim ng kautusan kasi siya yung tutupad sa lahat ng mga kautusan ng Diyos, sa standard ng Diyos. Siya yung aabot sa standard ng Diyos. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yan po yung mga taong, mga Israelita, pero kabilang na po tayo dyan. Kapag wala ka ay Kristo, nasa ilalim tayo ng batas ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, na kailangan nating sundin. Ang problema, hindi natin masunod-sunod, hindi natin maabot yung standard ng Diyos. Alam niyo po, pag hindi natin maabot yung standard ng Diyos, patuloy nating nilalabag yung mga batas ng Diyos, ang kapalit niyan, kaparusahan. Kaya lahat ng tao mapaparusahan, lahat ng tao haharap sa judgment seat of God, at lahat tayo dadanas ng kaparusahan, haharap sa paghahatol ng Diyos. Pero ang sinasabi po ng verse natin na ito, si Jesus Christ yung ipinanak sa kautusan, sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tayo na nasa ilalim ng kautusan, ng batas ng Diyos na hindi natin matupad-tupad. Upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Ibig sabihin, para maging anak tayo ng Diyos. Paano nangyari yun? Parang ang gulo naman ang nangyari dito. Parang hirap unawain. Ganito lang po kasimple yan. Ang Diyos meron lang po siyang kaisa-isang anak. Si Jesucristo. Si Kristo yung sumunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Tayo po, kailangan lang nating manampalataya sa Panginoong Jesucristo upang tayo ay mapunta kay Kristo. Ibig sabihin tayo, yung identity natin na kay Kristo na, at ang ating Panginoong Jesucristo yung haharap sa Diyos at sasabihin niyang, lahat ng mga nananampalataya sa akin, nakatupad na rin sa kautusan. Lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, naabot na rin yung standard ng Diyos. Kaya kung paanong naging anak, kung paanong anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, tayo rin ay ituturing na mga anak ng Diyos. So ano pong tawag doon? Ang tawag po doon ay grace. New covenant. New covenant by grace. Dati, gusto mo maging anak ng Diyos, sundin mo lahat ng kautusan. Ang problema, wala makasunod. Pero ngayon, si Jesus Christ na yung sumunod para sa iyo. Perfectly, sinunod niya lahat ng kautusan. Yung ang tawag doon, biyaya ng Diyos, naging anak ka because of the grace of God. No, dahil sa Panginoong Jesucristo. Hindi na ikaw yung sumunod, si Jesus na yung sumunod. Kailangan mo na lang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, old creation and new creation. Yung creation po natin, meron niyang old creation, meron niyang new creation. Yung old creation po, ito yung lumang, medyo mahirap lang po yung terminology na to, no? Pero para mas maunawaan po natin, tayo nabibilang tayo sa old creation dati. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, tayo ay tinuturing na ring new creation. Wala tong kinalaman sa mundo na ginunaw, tapos nagkaroon ulit ng panibagong mundo. Hindi po ganun yung old creation and new creation sa Bible. Ang old creation po, yung lumang pagkatao, lumang era. Tapos nagkaroon na ng bagong pagkatao, bagong era, bagong kapanahunan. Kaya po yung buhay natin, ganun po, no? Point number 3 natin, old self and new self. Yung history, yung kasaysayan ng ating buhay, meron rin yung lumang kapanahunan, merong bagong kapanahunan. Yung lumang kapanahunan, yun yung wala pa si Kristo sa buhay natin. Pero once dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, yun na yung bagong kapanahunan. Tayo na po ay bagong nilalang. Kaya po, kung maintindihan natin to, mas maintindihan natin sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the old creation has gone, the new has come. So wala po itong kinalaman sa mundo na ginunaw tapos nagkaroon ng bagong creation. Wala pong yung old heavens and old earth, new heavens and new earth, hindi po yan patungkol sa paggunaw at papalitan ng panibagong cosmos. Ibig sabihin lang po yan, nagkaroon na ng bagong era, nagkaroon na ng bagong kapanahon, dumating na ang Panginoong Jesucristo, dumating na ang pagbabago. So, sa history ng tao, sa history natin, hopefully, no, nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, nagkaroon tayo ng pagbabago. That's the new creation. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, bago ka nang nilang, you belong to the new creation. Yung lumang pagkatao mo, wala na. Yung lumang salbahing ikaw, wala na. Ikaw na yung bagong tao, ikaw na yung bagong nilalang, ikaw na yung bagong mananampalataya na kay Kristo. Dati sinusunod mo yung masamang ugali, masamang pagnanasa ng laman, ngayon ang sinusunod mo na ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat tunay ka rin tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Diyan mo niyo po malalaman kung sino yung mga tunay na mga anak ng Diyos na namumuhay na wala na sa kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos. So, old self and new self. So, si Jesus Christ po yung nagdi-divide ng history, no? Old Testament, New Testament, old creation, new creation.
personally, yung old self natin and new self natin, even sa kasaysayan natin, no? Yung BC and AD, Jesus is the divider of time. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, level up our commitment to Jesus. Marahil yung iba sa atin malayo sa Panginoon. Marahil yung iba sa atin namuhay ng ayon sa sarili niyang, sarili niyang mga plano, sarili niyang kagustuhan, sarili niyang mga purpose sa buhay. Pero now is the time to recommit ourselves to Jesus. Yung ibigay mo ulit yung buhay mo sa Panginoon, hayaan mong siya yung bumago sa iyo, hayaan mong siya yung magbigay ng direction sa iyo, magpakita ng plano niya sa iyo. Level up our commitment to Jesus. Kung dati kilala mo lang si Jesus, ngayon dapat follower ka na ni Jesus. Naunawaan po? Kung dati kilala mo lang si Jesus, you know about Jesus Christ, napapanood mo or nababasa mo or naririnig mo sa iba, pero ngayon dapat Panginoon na siya ng buhay mo. Inilalaan mo na yung buhay mo sa Kanya. Ginugugol mo na yung oras mo, yung panahon mo, yung energy mo para sa Panginoong Hesukristo. Level up your commitment to Jesus. Hindi na tayo namumuhay sa dating kapanahunan, dati nating pamumuhay. Namumuhay na tayo para sa Panginoong Hesukristo. Level up your commitment to Jesus. And number 2 po, live our new creation identity in Christ. Mga kapatid, bagamat nagkakasala pa rin tayo sa kasalukuyan, huwag natin kakalimutan na binigyan ka na ng bagong identity ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Napilit mong please ang Diyos na, Lord, I wanna please you, pero, nabubuhay na po tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos, na ang Panginoong Hesukristo na yung talagang nakatupad sa standard ng Diyos, naabot niya na yung standard ng Diyos. Therefore, tayo ngayon, bagamat nagkakasala pa, naabot na rin natin yung standard ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Based on that truth, ipamuhay po natin yan. Namumuhay po tayo sa katotohanan na ginawa ng Panginoong Hesukristo dun sa krus ng Kalbaryo, na siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Siyang ginawa tayong maputi, busilak, dalisay sa harapan ng Diyos. Based on that truth, we are free. Malaya na po tayo. So live a new creation identity in Christ. Ikaw ay bago na nilalang. Lumaya ka na sa kasalanan. Lumaya ka na sa dating pamumuhay. You have a new identity in the Lord Jesus Christ. We have to embrace that truth. Pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo yung identity natin, yung bago nating pagkatao, ipamuhay po natin. Live our new creation identity in Christ. And number 3 po, let go of our past life and bad behavior. Dati po, nung wala pa ang Panginoong Hesukristo sa atin, yung tinatawag natin pre-Christ era, no? Ngayon, nandito na tayo, Anno Domini, in the year of the Lord. Pinaghaharian na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat makita yung difference ng luma nating pagkatao sa bago nating pagkatao. The question is this, mga kapatid, is your life transformed or being transformed right now? Second question, is it obvious? Actually, yan talakayan natin sa mga discussion group, no? Unawain natin mabuti, mag-reflect tayo mabuti. Obvious ba yung pagbabago sa atin? Nakikita ba ng mga tao sa paligid natin na nababago talaga yung ating buhay? Let go of our past life and bad behavior. Yung luma nating pagkatao, kinalimutan na ba natin, tinalikuran natin, o pilit pa rin ipinamumuhay sa kasalukuyan? Mga kapatid, tayo po ay binago na ng ating Panginoon Hesukristo, binigyan ng bagong identity, bagong katauhan, bagong sarili. Yung dating ikaw patay na, ikaw ay bago na dahil sa Panginoong Hesukristo. Meron ka ng bagong buhay sa Panginoong Hesukristo. You have to let go of our past life. We have to let go of our past life and bad behavior. Tinalikuran na po natin yung mga masasama na pagiging mainitan ng ulo, magagalitin, palamura, malalaswa yung mga lumalabas sa bibig, puro pangit yung mga pinapanood, at yung impluwensya natin masama, impluwensya sa barkada, sa mga kaibigan. Let go of our past life and bad behavior sapagkat tayo ay bago na. Itong mga devotions po natin, ito ay post-Christmas at the same time, preparation sa New Year. Gagawa na naman tayo ng mga resolutions natin, no? Pero wag po natin kalimutan, hindi na natin kailangan ng New Year. Kailangan natin now. Now is the best time to change. Now is the best time to let go of our bad behavior. Sa discussion po natin, are we being transformed into our new identity in Christ? Pangalawang tanong, is it obvious? Sagutin po natin yan sa ating discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Lord God, thank you for dividing time and history with Jesus' life, death, and resurrection. You brought grace through the new covenant.
made me a new creation, and transformed my old self into a new self. I commit my life to you completely. Completely, Lord. I am yours. Help me to live out my new identity in Christ every day. Teach me to let go of my past life and behavior, and to walk in the freedom and joy of being your child. May your grace guide me, and your Spirit empower me to live a renewed life. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen. Binabati ko po ng belated happy birthday si El Grace Magno and Dylan Asuncion. Belated happy birthday po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po natin Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotion.